Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Good morning. Pwede po sabihin sa katabi, salamat sa Panginoon, nandito ka kasama namin. Ayun. Oo, malaking pasasalamat yan para sa bawat isa na nandito. Tayo din nagpapasalamat sa Panginoon na nakauwi na ang ating mga women na delegates na umattend ng national convention nila sa Palawan. Sana sila, pwedeng tumayo. Saan kayo? Yan. Hingyan natin sila ng report. Pero salamat na mayroon silang dala na pasalubong. Ayan, nandyan sa tabi. So, i-distribute yan mamaya. Katapos, pagsamba. Okay. Para sa ating mensahe ngayong umaga, please open your Bible sa Book of Romans, chapter 8, verse 32 to 34. Libro sa taga-Roma, ito yung isa sa pinag-aralan sa bawat Merkules. Nung Wednesday, yung Merkules ng gabi, dito na kami sa chapter 8, verse 34 hanggang sa pagtapos ng chapter 8 ng Book of Romans. Ngunit mayroong mensahe dito na dadalhin ko para sa tinawag natin ito na post-resurrection, papunta na sa selebrasyon ng ascension ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, nandito pa rin tayo pag-celebrate ng Easter Sunday. Kasi ang pagkabuhay muli ni Jesus Christ, after noon, 40 days pa siya kasama sa mga disciples bago nagkaroon ng ascension. Ascension yung pagbalik niya sa kalangitan. So next week yan, or next week ata is a celebration for Mother, no? Tama ba? Mother's Day? Second week, o second Sunday, tama. So yun yung malapit sa celebration ng Ascension. So, the message this morning, ang title ko ay Disappointment Towards Exaltation. Ano yun? Sa Tagalog, kabiguan at sama ng loob or kalooban, ngunit patungo sa kadakilaan. Meron bang ganun? Masamang loob, disappointed, pero ito pala ay papunta sa kadakilaan. Disappointment towards exaltation. Ano ito? Ito ang ating mensahe para sa post-resurrection as well as celebration ng ascension. At kanina, celebrate tayo for the Holy Communion. Disappointment, kung sa English siya na bigkasin. Disappointment, pwede rin sabihin yung hindi mo gustong pangyayari, pero nangyayari. Pwede rin sabihin na nabigo or kabiguan. Ginagawa mo na ang lahat, pero bigo pa rin. Parang awitin lang yan, no? I did my best, but I think my best wasn't good enough. Alam niyo yung song na yan? Just once. Very good. So, it's a song, awitin yan for disappointment. Kaya masama ang loob. Masama ang loob. Kasi meron kang ina-expect, meron kang inaasahan na pangyayari, ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Meron kang inaasahan na tao na gagawin niya yun, ngunit ang resulta hindi nangyari at hindi nagawa. Kaya you feel bad, masama ang loob mo, masakit ang dibdib mo, sa kalooban mo, kaya masabi mo parang nabibigo. Now, itong tinawag disappointment or kabiguan or sama ng loob or hindi mo gustong pangyayari pero nangyayari, dumarating ito sa buhay natin sa pamagitan ng mga pangyayari or we call it circumstances. May nangyari kasi. Ano ba kan nangyari? Marami. O kaya ang disappointments
dumarating sa inyo at nangyayari sa buhay natin dahil ginawa or walang ginawa, nangyayari ito sa loob mismo sa mga circle of friends mo. Mga kaibigan ko pa naman sila. Akala ko kaibigan talaga, pero hindi naman pala. Kaya disappointed ako, masama ang loob ko sa kanila. O kaya mismong membro sa pamilya na hindi mo man lang maisip, pero nagawa and you feel disappointed. Masama ang loob mo. O kaya sa kapitbahay, o kaya sa mga tao na hindi mo kilala, or sa mga tao na nakakita mo lang kasama mo sa bus, sa MRT, o saan-saan na lugar, or dyan sa kalye. You feel disappointed dahil nasayang. Ang iba masabi, naloko ako dahil hindi ganun ang in-expect ko, pero nangyari. Itong mensahe na ito ngayong umaga, itong post-resurrection and celebration for the ascension of the Lord Jesus Christ, pagtuunan natin ng atensyon, titingnan natin itong circumstansya na nangyari sa buhay ni Jesus Christ na nasabi ko na napakalaking disappointment or the greatest disappointment ever happened in the life of the humankind. At nangyari ito mismo sa buhay ng Panginoong Hesus, masama ang kanyang kalooban dahil nangyari ito sa buhay niya. Ano kaya ito? Titingnan natin. Pero itong greatest disappointment of Jesus Christ, itong napakalaking sama ng loob na nangyari sa buhay niya, ito pala ang nagdala sa kaniyang exaltation or pagiging dakila at pagsamba at sinasamba ng lahat. Greatest disappointment that turned out to become exaltation and the greatest of them all. Bakit nangyari yun? Anong disappointment itong naharap ni Jesus Christ? Now, sa buong gospel at sa story of the Lord Jesus Christ na binanggit dyan sa Matthew, Mark, Luke, John, o sabihin pa natin kasama ang Book of Acts, maraming nakikita ako sa pagbabasa at paulit-ulit na pagbabasa sa storya, maraming pagkakataon at nakita ko na sumama ang loob ni Jesus Christ. Or kung ikaw mismo titingnan at nangyari yun sa iyo, sasabihin mo, ako din naman kung gagawin yun at sasabihin nila yun, sasama ang loob ko. And you feel disappointed. Pero hindi ko banggitin lahat yun kasi napakadami yun. Ang babanggitin at titingnan lang natin ngayong umaga, itong tinawag ko na greatest disappointment. Ang pinakamalaking masamang loob na nangyari sa buhay ni Jesus Christ, ngunit ito ang nagdadala at nagdala sa Kanya sa kaluwalhatian or giving praise or exaltation to the Lord Jesus Christ. Number 1, itong sa Romans chapter 8 verse 32. Kung babasahin ninyo, Romans chapter 8 verse 32, maikli lamang ito. Ngunit binigyang attention ni St. Paul at sinabi niya ito sa bagay na ito pagkatapos niya pinag-aralan ang buhay ni Jesus Christ at ang storya ng kanyang buhay. Ano itong Romans chapter 8, verse 32? Ito ang sinabi, portion lang, portion. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Kung sa wika natin, siya, sino siya? Ang Diyos Ama, or the Father of the Son, Jesus Christ. Ang Ama niya, ang Diyos Ama, hindi man lang niya ni-rescue at pinabayaan niya na maghirap at mamamatay ang kanyang anak, sinurrender niya ang kanyang anak upang ang lahat ay maligtas. Now, this is Apostle Paul sa pagbabasa ko
It's a reflection. Nag-reflect siya sa kanyang sarili. Nagmuni-muni siya sa kaligtasan na kanyang natanggap. Na mula noong napakasama niyang tao, dahil mamamatay tao siya, at wala siyang gustong gawin sa buhay kung hindi patayin lahat ng mga Kristiyano. Gusto niya maalis lahat ng mga Kristiyano kasi naniniwala sila sa tao na ito, si Jesus Christ. Ngunit siya nakatanggap ng kaligtasan at napatawad ang kanyang kasalanan. Ngayon, sinasabi niya ito, gaano kalalim ang kanyang pag-reflect, pagmuni-muni sa pangyayari sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Ang nakita niya dito in Romans chapter 8, verse 32 lamang, na ang anak pinabayaan ng ama upang ang anak ay magiging kabayaran sa kasalanan, sa utang na nagawa ng mga tao na nilikha ng Diyos. Napakalaking realidad, napakalaking istorya kung pag-usapan ito, na ang ama, in-avoid niya, hindi niya ni-rescue, pinabayaan niya, sinurrender pa nga, dineliver pa doon sa kalaban upang magbayad sa kasalanan sa mga tao na hindi naman kaano-ano. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, dinescribe ito, sinabi ito, sinalarawan ito, ano ang nangyari? In 2 Corinthians 5:21, ang larawan ay ganito. Parang illustration ito, picture para ma-imagine natin. Sinabi dito sa 2 Corinthians 5:21, God, meaning the Father in heaven, ginawa siya. Sino siya? Ang kanyang anak, si Jesus Christ, na walang kasalanan upang magbayad sa mga makasalanan. Upang ang kaligtasan at ang pagbabago at kabutihan ng Diyos darako or darating sa mga tao. Ibig sabihin, una sa lahat, si Jesus Christ nung conceived by the Holy Spirit in a virgin mother womb, hindi niya na-inherit or namana ang kasalanan nangyari at nagawa ng tao ni Adam and Eve in the Garden of Eden. Yun ang importante na maintindihan at maalala natin that Jesus Christ birth through the Virgin. Bakit kailangan yun? Dahil hindi niya namana ang kasalanan ng Ama. Sinong ama ng tao nagdala ng kasalanan? Si Adam. So si Jesus Christ, born mula sa conception ng Holy Spirit in the power of God, siya pinanganak na tao na walang kasalanan. Hindi namana ang kasalanan mula sa Garden of Eden, hindi niya taglay ang dugo ng kanyang human, tao na tatay, kung hindi nasa kanyang dugo, ang dugo na malinis mula sa Panginoong Diyos. So Jesus Christ, He was born sinless, walang kasalanan. Dito sa binasa natin in 2 Corinthians 5:21, sabi dito, ang Diyos Ama na hinayaan niya na isilang ang kanyang anak through the Virgin Mary na walang kasalanan, siya ngayon hinayaan niya ang kanyang anak, Jesus Christ, na magiging magbayad sa kasalanan na hindi naman kaano-ano nila. Ang tawag namin ito sa teolohiya ay ang salitang substitution or substitute. Pwede mong sabihin, substitute. Saan mo marinig yung word na substitute? Sa mga naglalaro ng basketball. Kasi pagod na, hinihingal na. Rep, sub muna, sub. Sub muna, substitute.
May papalit sa iyo. So, ibig sabihin, ang substitution, may pumalit. Itong pangyayari na ito na sinabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, pinalit ng Diyos Ama ang kanyang anak upang magbayad. It is a substitution. Sa halip na ikaw, sa halip na ako, ang magbayad ng ating kasalanan, nakikita ng Diyos Ama na hindi natin kayang pagbayaran at wala tayong kakayanan upang bayaran buo lahat ito. Kahit pa naman buong buhay natin, ibigay natin, kulang pa rin. Kaya si Jesus Christ lamang ang kumpletong substitute, ang nakapagpuno, nakapag-satisfy nito, at siya lamang ang nakita sa lahat in the heavens and in the earth, and there is no other, nobody na kayang gawin ito kung hindi si Jesus Christ lamang. Kaya tayo ngayon, we are worshiping the Lord. Ang sarap kumanta kanina. Ang sarap magsamba at maglingkod sa Panginoon. And this is what we know. And this is what we celebrate. And ito ang ating bit-bit sa araw-araw. Napatawad ako. Ako ay anak na ng Diyos. Ligtas ako sa kasalanan. Wala ng kapangyarihan ng kasalanan sa akin. Wala ng kapangyarihan ang kamay ng evil one. At hindi na tayo ang magbabayad sa curse na yon. Kasi bayad na lahat yon at binayaran na ng buo, kumpleto ni Jesus Christ. Amen? And so we rejoice. Masaya tayo. Nagagalak tayo. Dahil tayo ngayon, haharapin natin ang napakasayang kinabukasan at lalo na sa pagbabalik muli ng ating Panginoon, that God will receive us, tanggapin niya tayo sa kaharian sa langit dahil napatawad ang ating kasalanan, anak na tayo ng Diyos, at tayo ngayon sigurado ligtas. Amen? Pero hindi natin alam na habang tayo nagse-celebrate, nag-rejoice, si Jesus hindi. Disappointed. When we rejoice at tayo nagsasamba at nagpapasalamat sa Panginoon, Diyos Ama, pero si Jesus Christ bilang tao, hindi madali iyon ang dinaanan niya. Parang sa atin lang din, sasabihin mo, madali mo lang yan sabihin kasi hindi ikaw dumaan doon. Madali mo lang yan sasabihin dahil hindi ikaw ako, hindi ako ikaw. Kung ikaw nasa aking lugar at sitwasyon, hindi ka magsasabi na masaya. It was so difficult, napakahirap ito kay Jesus Christ. Kaya tinawag ko itong napakalaking disappointment at kasamaan ng loob na nadanasan ni Jesus Christ. Kung i-recall natin ang Luke chapter 22. Ano itong Luke chapter 22? Nung 7 last words, isa ito na pinagtuunan natin ng pansin. Luke chapter 22 verse 41 to 42, kung babasahin mo yun. Sa gabi na yan, pagkatapos nag-celebrate sila ng huling hapunan, pagkatapos nun, yung gabi na yun, Last Supper, si Jesus, kasama ng ilang mga disciples, lumabas at pumunta doon sa Mount of Olives. He withdrew himself. Umalis siya. At ito rin yung panahon na pagkatapos siya nag-pray, dumating ang mga sundalo upang aristuhin siya. At kitang-kita niya ang pagtaksil ng isa sa mga disciples niya. Sino yun? Sino? Si Judas Iscariot. Di ba na isang masakit yon na katotohanan, kasama mo, kaibigan mo, close friend mo, ngayon tinaksilan ka. Hindi basta-bastang pagtaksil, binenta talaga. Pinirahan si Jesus, ano yun, scam. At dahil doon, naghihirap si Jesus. Pero that night, in Luke chapter 22, verse 41 to 44, bago siya inaristo, bago niya nakita ang pagtaksil
face to face ni Judas Iscariot, Jesus Christ nag-isa at kumuha siya ng mga bato at doon siya nanalangin at nakaluhod. Actually, hindi lahat luhod yung nakatulad sa atin, hindi talagang nakadapa sa lupa at nandoon sa may batuhan na yon. At sinabi niya doon sa kanyang panalangin, Ama, if you will, kung kalooban mo, kunin mo itong cup na ito. Naalala nyo yung Holy Week, nag-preach ako about sa cup. Ano yung cup na yan? Ito yung cup, simbolo ng paghihirap at sobrang paghihirap. Kaya sabi niya, Ama, kung kalooban mo, tanggalin mo na ito. Kasi alam niya at nandun na nararamdaman na niya ang napakalaki at napakalalim na disappointment kasama ng kanyang loob. Sobra na ito. Pero sabi niya, kung hindi mo kalooban, hindi ako susunod doon, but not my will, hindi ko kalooban, kalooban mo ang matutupad. I look at that, tiningnan ko yung story na yan, na napakalalim na sama ng loob. Kaya binanggit dyan sa verse 42, he was in a very deep grief and sorrow. Napakalalim na kalungkutan, napakalalim na sama ng loob, na talagang umiyak siya at umiyak sa harapan ng Diyos Ama at hinihiling ito. Bakit? In verse 43, imagine mo, isang anghel dumating upang tulungan siya at bibigyan siya ng lakas. Naalala ko, nung 3 beses siya ni tukso, walang anghel, kayang-kaya yun. Pero itong sobrang kalungkutan at sobra talagang sama ng loob, nanghihina ang kanyang katawan, nanghihina ang kanyang kalooban, kaya dumating ang anghel upang tulungan siya. At ang verse 44, sa kanyang sobrang hirap na ramdaman at napakalungkot at sama ng loob at nananalangin malalim at taimtim kasama ang iyong kaluhod, na tumulo ang kanyang luha at pawis. Pawis na dugo. Sa kanilang panahon noon, wala pang medical condition, tinawag ito. Pero sa ating panahon ngayon, posible at nangyayari na ito, may mga pagkakataon na mga tao na sobrang stress, extreme ang stress, worry, sorrow, na ang napakaliit pala ng mga capillaries doon o tinawag na maliliit na mga ugat dito sumasabog at lumalabas ang mga maliliit na dugo. It was a symbolism. Pinapakita ngayon na totoong tao si Jesus Christ, na yung panahon na yun, nagdusa siya sa sama ng loob, sa loob niya. Kaya maraming nagsasabi, saktan mo na lang ako physical, wag lang sa aking kalooban. Mabuti pa yung saktan sa physical daw kaysa kalooban. And so napakalalim ang kanyang disappointments, napakalalim ang sama ng loob ni Jesus Christ, that ang kanyang pawis ay naging dugo. At pangalawa, yung nandun na siya sa cross. Okay? Recorded in Matthew chapter 27, verse 46, if you want to open your Bible. And also Mark chapter 15, verse 34. Dito talaga binigkas na niya ang kanyang sama ng loob. Imagine mo,
verse 46, Matthew chapter 7. Halos magkaparehas ito. Sinabi dito ni Mark chapter 15. Alas 3 ng hapon, mag-aalas 3 na ng hapon, si Jesus doon sa cross, habang nakapako na bayubay, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? Sinabi na niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan or tinalikuran or iniwan mag-isa? Kung i-remember natin, nung gabi na yun, kasi natapos na ang isang gabi at naging umaga, tanghali, hapon. Nung gabi na yun, sa kanyang prayer doon sa Mount of Olives, umiyak siya na ang pawis ay naging dugo. Ang tawag niya, Ama na nasa langit. Father, tama? Pero dito, hindi na Father ang tawag niya. Ano na ang tawag niya? Diyos ko. O Diyos. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Ito yung sinabi dito ni St. Paul in that Romans chapter 8. Dahil naramdaman na niya na tinalikuran na siya ng kanyang Ama na nasa langit. This is the greatest disappointment na naramdaman, nagsama ng loob ng Panginoong Yesus, na nakita na niya mula kagabi, magdamag siya, walang tulog, at walang katapusang hagpas sa kanya, pagpalo sa kanya, mga insulto at mga sugat na mayroon sa kanyang katawan. Hindi lang sa katawan, kung hindi sa kanyang emotion, disappointed siya. Ngayon, nararamdaman niya na tinalikuran siya at give up na siya ng kanyang Diyos Ama na nasa langit. Sobrang pasakit, torture, sobrang pang-insulto. Iniwan siya ng lahat, pati ang kanyang mga disipulo. He was crying na, umiiyak siya dito sa cross at nagsasabi, Panginoon, bakit mo ako iniwan? Di ba ganyan din yung mga ibang tao? Pag sobra ng hirap, sinasabi na sa Panginoon, Panginoon, bakit mo ako iniwan? Akala ko nandiyan ka lang. Di ba ikaw nagsasabi na hindi mo ako iniwan? Bakit ngayon iniwan mo ako? Si Jesus Christ mismo, sinasabi dito, siya ngayon nagtatanong na, tulad ng mga tanong ng bawat isa sa atin, in that disappointing experience na mismong ang tatay niya na nasa langit, tinalikuran siya, give up siya. Jesus now did not feel the presence and the help of the Father. Ang kanyang naramdaman, abandonment, tinalikuran. And so sinabi niya, Panginoon, bakit mo ako iniwan? Pagkatapos niyon, namatay. Sabi diyan, ginibap niya ang kanyang human spirit. Take note, ang tao may body, soul, and spirit. So dito bilang tao, si Jesus Christ, ginibap na niya ang kanyang espiritu. Pero sa kabila ng disappointing experience na yon, sinabi pa rin niya sa huli, Ama, ipaubaya ko sa iyo ang aking espiritu. In spite of the greatest disappointment, sa lahat, sa kabila ng napakalalim na sama ng loob, sa huling pagkakataon sa kanyang buhay, binalik at sumuko pa rin siya sa Diyos. Romans chapter 8 verse 34, pangalawang punto dito. Sinabi dito ni St. Paul, namatay si Jesus Christ. Jesus died. And he said, even more than that death, sabi niya, namatay si Jesus Christ in verse 34, Romans chapter 8. He died, and even more than, sobra pa doon sa nangyaring kamatayan niya. Ibig sabihin, si Jesus Christ namatay bilang isang tao, condemned. Anong ibig sabihin ng taong condemned? Patay na nga, condemned pa.
Ibig sabihin, wala talagang nakitang mabuti. He was sinless. Imagine mo, siya, pinanganak, tao, walang kasalanan, pero namatay siya na walang gusto sa kaniyang sumama. Kondenado. Ito ang sinabi sa Old Testament ni Prophet Isaiah. Walang kagandahan nakita sa kanya. Tinakwil siya ng lahat. Kinundina siya ng lahat. Ni isa walang gustong makisama sa kanya at walang sumama sa kanya. He died without beauty and He died without honor and He died na walang karangalan man lang na bitbit. Patay na nga, wala pang karangalan. Hindi tulad ngayon. Yung sinasabing mga tao dyan, na malaking pwesto kung saan man, ang daming mga papurit parangal, may mga ilan pang gun salutes. Pero si Jesus Christ, namatay, disappointed, masama ang loob. Ngayon, sa kanyang kamatayan pa, sinabi pa, higit pa dyan, because He was condemned and there's no beauty and no honor in all. Walang karangalan na namatay. Mabuti na lamang merong nagpahiram ng kanyang libingan upang doon ilibing si Jesus. Ngunit in Romans chapter 8 verse 34, sinabi dito, oo, namatay siya, walang karangalan, pero siya ang nabuhay muli. Kaya sinabi niya, I am the resurrection and the life. Walang karangalan, disappointed siya na namatay, tinalikuran at walang sumama sa kanya, ngunit siya nabuhay muli at siya hindi na mamamatay at hindi na mamatay. At ngayon, sinabi dyan in Romans 8:34, nandun siya sa kalangitan at nakaupo doon sa kanan at the right side of God, the Father Almighty. At doon siya ngayon, sa oras na ito, nakaupo. Kaya tinawag siya, He is exalted one. He is the Lord. He is the King of Kings. This is the exaltation. Mula sa disappointment, namatay na walang karangalan at gustong sumama sa Kanya, ngunit nabuhay siya. At ngayon, pinangaralan. Siya ngayon ang tinawag na napakadakila. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Ano ang sabi dyan sa salita ng Diyos? Ngayon, God exalted Him. Ang Diyos Ama na ngayon, tinaas siya to the highest place in heavens and in the earth. Pinarangalan siya na siya lamang ang pinakadakila. At ang kanyang pangalan, wala nang hihigit pa sa kahit sino, wala nang kahihigit pa sa kahit saan. He gave the name that is above every name, that in His name, Jesus Christ, binanggit yun dito, ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ngayon na nakaupo doon at the right side of God, the Father Almighty, after His resurrection and ascension, bawat luhod ay titiklop sa Kanya. Hindi lang tao ang may tuhod. Ano pa? All, lahat na may tuhod, every knee will bow. At lahat na may dila at marunong magsalita, kahit hindi mo maintindihan, basta may dila yan. Ang isda ba may dila? Meron. So sila kasama doon that they will declare at sasabihin nila na si Jesus, Jesus Christ lamang, ang siya ang Panginoon at Diyos. Kilalanin siya ng lahat na siya lamang ang Diyos at ang Hari sa mga hari. All for the glory of God, the Father Almighty. Amen? Ano nakita natin dito? The greatest disappointment of the Lord Jesus Christ, but ito pala towards
exaltation. Greatest disappointment, at ito ang nagdala sa kanya sa napakadakila at binigay kahit ang kanyang pangalan, wala nang hihigit pa, at lahat in the heavens and the earth, including the angels, the visible and the invisible, everyone will bow, will worship Him as He is the highest. Amen? Ngayon, alam natin ang greatest disappointment. Alam natin ang pinakamalaking kabiguan, pinakasama ng loob. At nangyari ito kay Jesus Christ, pero hindi siya sumuko hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. At itong greatest disappointment ay nagdala kay Jesus into exaltation. Great disappointments toward great exaltation. Napakalaking kabiguan sa kanya, napakasama ng loob na pinagdaanan niya, ang kanyang napakalaking dakila at karangalan pala sa huli. Therefore, ano itong greatest disappointment ni Jesus Christ to exaltation para sa iyo at sa akin ngayon? Anong ibig sabihin nito ngayon sa buhay mo at sa buhay ko? Itong nasasabing napakalaking sama ng loob nangyari sa buhay mo. Ano kaya yung circumstance na yun? May nagtaksil ba sa iyo? Pamilya mo, kamag-anak, o mismo tinalikuran ka ng mahal mo, o tinalikuran ka ng tatay, nanay mo, o sino man. At umabot ka na din sa punto, nagtatanong, Panginoon, totoo ka ba? Makinig, number 1, para sa atin ngayon. Listen. Kalabitin mo yung katabi mo. Makinig. Gisingin mo na. Okay, patapos na ako. Gising ka na, matapos na si Pastor. Makinig. Ito. Sabihin ko, there is no greater disappointment than the disappointment of Jesus. Ulitin ko, wala nang nakahihigit pa gaano kalaki na sama ng loob na nadaanan ni Jesus Christ. Wala nang nakahihigit doon. Ibig sabihin, ang iyo at ang aking disappointment, ang iyong mga sama ng loob at ang ating mga kabiguan at sama ng loob na nararamdaman, hindi makamatch, hindi makalevel sa disappointment na dinaanan ni Jesus. Walang makahihigit at walang makakapantay sa nagdaan at pinagdaanan ni Jesus. Ibig sabihin nun, yung disappointment ni Jesus, sa Kanya lang yun. Tawag namin yan sa theology, peculiar. Ibig sabihin, hindi normal yan, hindi para sa lahat yun. Sa Kanya lang yun talaga, kasi Siya lang ang nakita na kaya niya yun. Kaya yung mga disappointment mo, mga sama ng loob mo, naiintindihan yan ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, masama ang loob mo, naintindihan ka ni Jesus. Sabihin mo. Sumagot ka rin, oo, kasi masama yun sa Kanya. Ano yung mga disappointments mo? Ano yung mga sama ng loob mo? Sabihin mo kay Jesus. Sabihin mo sa Kanya. Nandun siya ngayon, at the right hand of God, mediating, interceding. So kung anong sasabihin mo kay Jesus Christ, sasabihin niya yan sa Diyos Ama, kasi nandun lang sila magkatabi. Kaya when you pray, pray in Jesus. Masama ang loob mo, sabihin mo kay Jesus, sabihin mo, di ba ikaw, Panginoong Jesus, ikaw din naman dumaan ito. Maintindihan mo ang sama ng loob ko. Pwede ba sabihin mo sa Diyos Ama, napakinggan ako at bigyan ng kapayapaan? Huwag ka nang dumaan pa sa kahit sino dyan, nakausapin mo, intercessory to may mga ganyan-ganyan. Go straight to Jesus because He is the only one. Siya lamang nandoon na, buhay.
interceding. Kaya kung ano man po yun, mga disappointments, at masasabi mo, wala nang nakakahigit sa masamang pinagdaanan mo, hindi, mas nakahihigit yun kay Jesus Christ kaysa sa'yo. Mas nakahigit ang pinagdaanan niya. No one can follow. Walang sino man makasunod sa nagawa at nangyari ni Jesus Christ. He is the Son of Man, and yet He is the Son of God. Kaya nangyari yon. Now He is exalted to the highest place. Kaya tayo nagsasamba sa Kanya. Walang ibang Diyos ang Panginoong Jesus Christ lamang. We bow before Him. Tayo sumuko at lumuhod sa Kanya. At bawat dila at sinasabi natin, lahat in acknowledgement and giving thanks to the Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng disappointments mo, lahat ng sama ng loob mo, paubayan mo yan kay Lord. Naintindihan ka niya. Pangalawa at pangtapos, bawat isa sa atin, alam ko at alam natin yan, walang exemption sa kabiguan sa buhay. Masama ang loob. Yes. At ikay magtatanong hanggang kailan to? Sagutin ko yan. Kung ikay nagtatanong hanggang kailan masama ang loob mo, hanggang kamatayan yan, kapatid. Hanggang kamatayan yan. Siguro maibsan man, konti, mayroon na namang darating. May iba na namang pangyayari. Tulad ni Jesus Christ hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay, pero hindi sumuko. Sa bandang huli, nanalangin pa rin si Jesus at sinabi niya sa Diyos Ama, Father, I give up my spirit sa iyo. Ibig sabihin nito, kapatid, bitbitin natin ang bawat isa nating sama ng loob. Huwag sumuko. Okay lang mag-complain ka kay Lord. Si Jesus nga, nag-complain, Panginoon, bakit? Ikaw nagtatanong ng bakit? Sige lang, go ahead. It's okay. Okay lang yun. At sinabi ni James, sino si James? Kapatid ni Jesus in the human family. Isa sa mga anak ni Joseph and Mary. James chapter 1 verse 12, sabi niya dito, Blessed is the one who perseveres under trial. Pinagpala ang isang tao na siya ay nagpapatuloy kahit may mga pagsubok sa buhay. At siya ay pa rin nakatayo sa kahit anong pagsubok dumating sa buhay. Bakit? Siya rin makatanggap ng korona ng buhay na pinangako ng Panginoong Hesus. Nagpatuloy siyang nagmamahal. Kapatid, hindi man katulad ni Jesus Christ, greatest disappointment for us to become exalted. Pero may disappointment tayo nangyari sa buhay. Pagsubok yun. Tuloy lang hanggang sa katapusan. Kasi ikaw din makatanggap ng reward. Disappointments because of trials. Masama ang loob mo dahil sa pagsubok. Masama ang loob mo dahil mayroong pagsubok nangyayari. Hindi maintindihan bakit nangyayari yun. But si James nagsasabi, pinagpala yan sila na tumayo pa rin sa pananampalataya, matyaga at masigasig, patuloy pa rin sa panalangin. Bakit? Gantimpalaan sila ng Diyos. Merong pangako and the promise of our Lord. Si Jesus Christ pala, greatest disappointment towards exaltation. Sa'yo din, may mga disappointment sa buhay kahit Kristiyano at patuloy yan nangyayari. Gawa ng tao, gawa ng kamag-anak, gawa ng kaibigan mo, gawa ng mundo, ikay masama ang loob. Sige lang, tuloy lang. Pagsubok yan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, pagsubok yan, Brad, sis. Kaya sabihin mo rin, gantihan mo rin pagsabi, kaya tumayo tayo sa pananampalataya. At haharapin natin, meron tayong tatanggaping gantimpala sa dating na panahon. Pangako yan ng Panginoon. Amen?
So kapatid, masasabi mo ba na ang iyong disappointments ngayon, sama ng loob, kabiguan ay napakalaki? Oo. Masasabi mo talaga napakalaki. Pero pag ikumpara mo kay Christ, wala lang pala yun. Kaya naiintindihan niya kung ano man yung sama ng loob mo. Kaya ipaubaya, patuloy, tumayo sa pananampalataya. Kasi darating ang panahon, gantimpalaan din tayo the crown of life when we meet God. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, salamat po na ito sa pag-celebrate, paggunita, pag-alaala namin sa resurrection, in this post-resurrection celebration towards ascension. Nakita namin ngayon ang greatest disappointment. Si Jesus, pinagdaanan niya ito bilang tao. Pero nakita namin, Panginoon, in spite sa nito, hindi siya sumuko even to the end, hanggang sa katapusan, sa dulo ng kanyang buhay, sinurrender pa rin niya lahat sa Panginoong Diyos Ama. Disappointment towards exaltation. And so, Jesus Christ now, He is the highest above all, the Lord of Lords, the King of Kings. Every knee, every tongue will confess, every knee will bow, and to say, Jesus is Lord. Siya lamang ang Panginoon. Kaya sa buhay namin, Lord, tulungan niyo po kami. Sa aming mga sama ng loob, pinagdaanan, hindi kami susuko. Tuloy lang. Dahil si Jesus, pinagdaanan niya ang napakalaki nito, kami naiintindihan niya. Kaya sa Kanya kami lalapit, manalangin. Lord Jesus, I lift up to you these my brothers and sisters. Hindi ko alam kung anong mga sama ng loob nila ngayon. Ano kaya yung mga kabiguan or disappointments. Lord, thank you that you are there sitting at the right hand of God the Father. Panginoong Jesus, hilingin namin. Hilingin ko, Panginoon, na itong aking mga kapatid, pakinggan at tugunin ang mga panalangin nila ng aming Diyos, ng ating Diyos Ama. Thank you, Holy Spirit, for you are with us sa pagsamba ngayon. We give you thanks. Salamat po sa iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen.